Nanguha ako dito sa lake na Birabido Kuskusiling kung tawagin. Maitim at madulas ang itsura at ang proseso ng pagluto ay kailangan munang hiluhin bago lutuin at kainin. Namasyal nga kami ngayong araw dito sa lake at napansin nga namin na madami na namang malalaki ng mga birabid kaya naisip ko na masarap magluto nito. Hindi ko alam kung nakakita na ba kayo nito at nakaulam na rin pero ang tawag namin dito ay Birabido Kuskusiling. Kamag-anakan din siguro to ng mga kuhol pero ang kulay nito ay maitim na maitim. Madulas din pala to at nung unang beses nga na nanguha ako nito noon abay diring-diri ako kasi bukod sa malambot na ay madulas pa. Madali lang din pala to hanapin dahil sa kulay nila na sobrang itim at saka yung mga nasa ilalim naman na hindi ko makita kapag ka nasagi ko yung kinakapitan nila ay lumulutang na rin. Minsan tabi-tabi yung mga nakukuha ko merong malalaki at saka merong maliliit pero karamihan talaga ay malalaki. Kapag ka nangunguha pala kami nito kailangan marami kasi kapag ka nalinisan na to ay unti na lang. Tapos kapag ka naluto naman na ay mas mag-uunti palalo. Dahil maraming birabid dito sa lake, dito pa lang sa gilid ay marami na kaagad akong napupulot. Hindi ko na kailangan pang pumunta sa medyo malalim-lalim. Pauwi na nga sana ako kasi medyo marami-rami na rin naman yung mga nakuha ko. Kaya lang dito naman sa dadaanan ko pauwi marami pa rin akong nakita na malalaki kaya napapulot ulit ako. Mabilis lang din naman makarami kapag ka malalaki pero yung mga sobrang maliliit na dyan ay hindi ko na kinuha para sa susunod meron pa ulit kaming pupulutin. Pagkatapos kong manguha, diretso ilog na rin pala ako dyan kasi mas magandang maglinis ng birabid sa umaagos ang tubig. Bali ganito lahat kadami yung mga nakuha ko. Ganito yung itsura nila kapag ka hindi pa nalilinisan. Meron pa silang shell. Mabilis lang din parang madurog ang shell nito kasi malambot at saka manipis. At yung iba bukod sa birabid at saka kuskusiling, ang tawag nila dito ay labis-labis kasi yung laman ay mas malaki kaysa sa shell. Bago pala namin tulutuin at kainin, meron muna kaming ginagawa na proseso. Kailangan muna siyang hiluhin ng matagal para matanggal yung kanyang laway kasi yung kanyang laway ay nakakahilo. Yung iba kapag ka nagluluto nito ay sinasama na rin nila pati yung shell pero ako ang gagawin ko ngayon itatanggalin ko na rin kasi malambot lang naman at saka andito na rin naman ako sa ilog, mabilis na lang maglinis. Medyo matagalan talaga pagdating sa paglilinis ito, siguro inabot din ako dyan ng mga higit kalahating oras bago ako natapos. At nung natanggalan ko na nga ng mga shell ay ganito na yung itsura, hindi na rin masyadong madulas kasi nalinisan ko na. Mas umitim palalo yung itsura at parang kahawig niya na nga rin yung nilalagay sa milk tea. Nung hindi ko pa nalilinisan kanina ay sobrang dami pa pero ngayong nalinisan ko na abay umunti na lang. Kapag ka naluto to mamaya siguradong mas uunti pa kasi matatanggal pa yung mga tubig-tubig. Bali ang una kong ginawa dyan inagisa lang muna ako ng sibuyas at bawang. Naglagay ako ng kamatis para mas masarap at kasunod nga niyan inilagay ko na yung birabid o kuskusiling. Ginataan pala ang gagawin kong luto dito pero bago ko nilagay dyan yung gata ay pinatuyuan ko muna. Tinimplahan ko na rin ng asin at saka paminta. Hindi na ako naglagay pa ng mga kung anong pampalasa kasi yung gata ay matamis na. Tuloy-tuloy lang yung paghalo ko para hindi ka agad masunog at hinintay ko lang na lumapot ng ganito bago ko hinango. Nagmamantika na nga rin yung itsura niya at yung kadami-dami nga na napulot ko ay ganito lang kaunti yung kinalabasan, isang mangkok na hindi pa napuno. Kung tatanungin nyo naman ako kung ano yung lasa nito ay para ding ginataan na kuhol. Kung hindi pa kayo nakakatikim ng ginataang kuhol, pwede ko rin tong maihalin tulad sa ginataan na suso. Wala naman masyadong kakaiba sa lasa, para din talagang ginataang suso o kuhol. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching!